Patay ang isang guro dito sa New Washington, Aklan matapos suntukin ng isang lalaki. Paano nga ba nangyari ang insidente? July 26, 2026 sa Sector 1, Barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Masayang nagtitipon-tipon ang mga residente na mga imbitado sa bahay ni Berlinda. Isang maagang selebrasyon ito para sa pagtatapos ng kanyang anak sa pag-aaral. Kabilang raw sa dumalo ang 52 anyos na guro mula sa Aklan Polytechnic College na si Mr. Timoteo Humayaw III. Bisita rin noon sa okasyon ng sospek na si Ren Cipriano, 19 anyos at residente ng Mabilo, New Washington. Taliwas sa mga ulat ng ibang himpilan na nagsasabing estudyante raw ni Mr. Timoteo si Renz. Si Renz ay out of school youth at hindi kilala ng biktima. Sir, itong may ano kasi dun sir, may gathering ng advance celebration sir ng graduation ng isang residente po doon sir. May mga witness po kasi sir kaming nakuha na nagsabi na may mga nakainom na kasi sir itong victim natin at itong suspect. Ngunit habang lumalalim ang gabi at patuloy ang inuman, unti-unting napalitan ng tensyon ang dapat sanay masayang gabi. Nagkaroon ng heated argument, doon na nga po sir yung nangyari yung muling incident. Base po sa salaysay ng atin pong mga witness, puro suntok lang naman daw po yung nangyari, yung ginawa po ng ating suspect. Tumangging magbigay ng pahayag on cam ang nagdaos ng okasyon. Pero ayon sa kanila, hindi sila ang personal na nag-imbita sa guro, kundi isa umanong kakilala nila. Nayam natin yung isa sa mga nakatira sa bahay kung saan nangyari itong insidente. Ayon sa kanya, nagkaroon daw ng kaguluhan sa loob ng dyan sa may kubo-kubo na yan kung saan nag-inuman sila sir at kasama yung suspect at iba pang mga bisita. Pero nung nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng kaguluhan, ay hinatid na si sir, ihahatid na sana pa uwi sa Kalibo at nakasakay na nga daw sa motorsiklo, ay sinundan pa ito ng suspect na si Renz at saka pinagsusuntok. Sa ngayon ay tumangging magbigay ng pahayag on cam ang may bahay o yung bahay kung saan naganap yung inuman. Anak ng residente dun sir, pinapauwi na nga po ito sir yung victim natin. Nandoon na nga po siya sir, nakasakay na siya sir sa motor para nga po i-pacify na nga po sir yung commotion. Pagsakay po sir ng motor, uuwi na sana, doon na nga po sir nagkaroon po ulit ng commotion na ulit. Sinundan pa ng suspect. Sinundan pa po ng suspect. Dahil sa kaguluhan, agad raw tumawag ng mga pulis ang mga residente. July 26 sir, naka-receive po yung ating station ng 11 PM galing po sa concerned citizen na mayroon nga pong commotion dito sa barangay Mabilo. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan kasama ang mga taga MDRRMO New Washington. Isinugod raw nila sa pribadong ospital ang guro. Nag-respond din po yung ating MDR, dinala po sa ospital yung ating pong victim. Noong gabing yon, naiulat na nasa critical na ang kalagayan ng guro. Matapos ang 3 araw ng pananatili nito sa intensive care unit ng hospital, binawian ito ng buhay. Samantala nung gabing maganap ang insidente, agad namang naaresto ang suspect na si Renz. July 28 alas 9:57 ng umaga, sinampahan na ng kaso ang suspect na si Renz. Frustrated homicide ang ikinaso sa kanya. Dahil ng araw na yon, buhay pa si Sir Timoteo. Kahapon sir, na-inquest po sir yung Sa kaso na? frustrated homicide sir. Na-inquest po namin sir yung suspect sa kasong frustrated homicide. Matapos may sampa ang kaso, kinabukasan nakatanggap raw sila ng tawag mula sa pamilya ng guro na pumanaw ng araw ito. Chief of Police ng New Washington PNP. Development po sa nangyaring mauling incident last
DD po sa Mabilog. Sir, any update po, sir? Good morning. Yes sir, yung update po dun sir no, sa nangyaring mauling incident last July 26. Tumawag po sa amin sir tumawag po sa station natin sir kahapon yung family po nitong victim sir. Sadly sir is binawian po sir ng buhay yung atin po sir na victim. Ayun po sir. Sir, kunting idea ulit, sir, para ma-refresh natin sa tagakinig natin. Yes sir, last July 26 sir, naka-receive po yung ating station ng 11 PM galing po sa concerned citizen na mayroon nga pong commotion dito sa barangay Mabilo. Nag-responde po sir yung ating personnel na abutan po dun sir na may commotion nga sir. Itong may ano kasi dun sir, may gathering ng advance celebration sir ng graduation ng isang residente po doon sir. May mga witness po kasi sir kaming nakuha na nagsabi na may mga nakainom na kasi sir itong victim natin at itong suspect. Nagkaroon ng heated argument. Doon na nga po sir yung nangyari yung mauling incident. Base po sa salaysay ng atin pong mga witness, puro suntok lang naman daw po yung nangyari, yung ginawa po ng ating suspect. Nag-respond din po yung ating MDR, dinala po sa ospital yung ating pong victim. Yun po sir. At kagabi na, nakuha ng buhay. Yes sir, opo sir. Sir, paano yan, sir? Na-inquest ba yung suspect kahapon? Kahapon sir, na-inquest po sir yung Sa kaso na? frustrated homicide sir. Paano yun, sir? Na-inquest po namin sir yung suspect sa kasong frustrated homicide, pero ngayon sir may kinukumpleto pa kaming mga documents galing po dun sa Certificate ata, parang gano'n. Yes sir, kulang na lang po kami sir ng death certificate po nitong victim sir para mapadayon po yung atin sir na pagkakaso sir. Sir, ano po talaga yung pinagawayan nila? Sa ngayon sir, wala pa po kaming idea sir. Ang bali sa mga salaysay ng mga witnesses, medyo sa pag-ano lang po sir is medyo unruly na daw po sir yung mga nakainom. Tapos nga po doon nga po sir sa heated nagkaroon nga po ng heated argument, doon na po nagkaroon po sir ng mauling incident po sir. Yes, sir. Nakaganti itong biktima sa suspect? Yes sir, actually sir, isang anak ng residente dun sir, pinapauwi na nga po ito sir yung victim natin. Nandoon na nga po siya sir, nakasakay na siya sir sa motor para nga po i-pacify na nga po sir yung commotion. Pagsakay po sir ng motor, uuwi na sana, doon na nga po sir nagkaroon po ulit ng commotion na ulit sir. Sinundan pa ng suspect? Sinundan pa po ng suspect dun sir. Kung suntok lang sir, bakit ganun kalala at kinamatay talaga nung biktima? Yun sir, ongoing pa naman po sir yung investigation at pagkalap po sir ng mga salaysay po ng ating mga witnesses sir. Walang mga gamit itong suspect? Pitsakorno or suntok lang talaga? Suntok lang talaga sir, base rin po sir, ilang witness po yung nakausap natin sir ng ating investigador, mga tatlong witnesses sir ang nagsasabi sir na wala naman sir na Gamit blunt ng objects, wala, puro suntok lang daw po sir yung nangyari sir. Nabanggit ba sa inyo kung ano yung ikinamatay ng biktima? Kukunin pa po natin sir yung sa resulta ng sir sa hospital sir. Pero na kumatos po ito bago naman? Yes sir, na ICU muna siya sir. Pinilit po naman siyang i-revive ng hospital. Sa kasamaang palad nga po sir is ganun po yung nangyari. Sa binalita po ng pamilya niya sir kahapon sa ating station sir. Related ba itong biktima at saka suspect? Magkakilala sila? Ang base sir sa mga witnesses namin sir, pareho lang naman daw sila sir na Dayo dumalo dun sir sa okasyon nga po dun sir sa may barangay Mabilo sir. Estudyante pa po yung suspect? Wala pa po kung complete details sir ng suspect natin sir, bali ang pangalan lang po sir, edad at saka kung taga saan lang po siya sir. Sir, na background check natin sir yung suspect. Kung ano yung pagkataon niya sa barangay po. Yung follow-up po sir ng background siguro sir ng suspect sir is ibibigay ko na lang po sa inyo sir yung ibang information pagkatapos po ng aming investigation sir. Sige po, sir. Salamat Yes, sir. po. Salamat, sir.
Thank you sir, maraming salamat sa inyo Good sir. morning po, sir.